Hello, magandang araw po sa inyo mga parts. Ngayon po magtatanggal po tayo ng isang pulsator, ng isang washing machine saka gearbox. Ngayon tuturuan ko po kayo kung paano natin matatanggal to pagka po mahirap itong tanggalin sa ating washing machine. Ayan, panoorin nyo po yung ating video at tapusin nyo po na makakuha po kayo ng idea mga parts. Ngayon mga parts, ito po yung mahirap tanggalin, yung pulsator. Paano ba natin matatanggal yan? Ngayon, tuturuan ko kayo mga parts. Ito, ang gagawin po natin, babaklasin po natin ng ganyan, mga parts. At mabilisan lang po yung ating video mga parts. Kaya mabilisan panunod lang, matututo ka na sa pagre-repair nyo ng mga appliances sa bahay. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe or napadaan ka lang, mag-subscribe ka na sa ating channel mga parts. So, okay? Ang gagawin po natin, babaklasin po natin yung ating gearbox. Ito, yung nasa ilalim mga parts. Gearbox po ang tawag dyan. Alisin po natin yung tornilyo. So, ang kahirapan po nito mga parts, pagka po matagal na pong hindi nababaklas yung ating gearbox, or una pa lang babaklasin yung ating gearbox, talagang napakahirap. Lalo na doon sa baguhan na nagdi-DIY sa kanilang bahay. Ayan mga parts. Katulad po nito. Sobrang kalawang po ng gearbox at talagang ayaw pong mabunot. Kaya panoorin nyo po yung ating video na makakuha po kayo ng idea mga parts sa pagre-repair nyo ng mga gamit nyo sa bahay. So yan, gawin lamang po natin mga parts, pupukin lamang po natin. So ayaw pong matanggal, basagin na po natin yung gearbox. Total naman, papalitan na po natin yung gearbox po na yan. So ayan mga parts, basag na po. Huwag po kayong manghinayang basagin yan. Dahil po meron po tayong pamalit diyan at talagang papalitan na po natin 'yan. At dahil po yung ating washing machine talagang palitin na po yung gearbox. Pero ang problema nga, ayaw pong matanggal ng kanyang pulsator sa loob. Yung pulsator yung umiikot sa loob mga parts. Yun ang pulsator. So ayan, nabasag na po natin mga parts. So kapinsa-pinsin niyo po mga parts. Talagang makalawang yung ating ehe ng ating gearbox. Talagang hindi po ito mabubulot. So, hindi pa rin po natin ito mabubunot sa kadahilanan po nga ito po ay may mga tornilyo pa. So, gagamit po tayo ng flat screw mga parts. Ayan, bukod sa flat screw, meron pa po tayong isa pang gagamitin. So, ito mga parts yung ating isa pang gagamitin, yung ating soldering iron, yung panghinang. Ang gagawin natin, iinitin natin to kasi dito nakakabit yung 4 na tornilyo. Ito, nakatarid po dito yan. Hindi po kasi natin mapipihit yung tornilyo kasi nasa loob po yung kanyang ulo, kung tawagin. Kaya andito po yung kanyang pinakadulo ng tornilyo. Kaya ang gagawin po natin, sisirain po natin yung pinagkakapitan ng tornilyo para po mabunot po natin yung gearbox. Naiintindihan nyo po mga parts yung ating paliwanagan mga parts. Dahil po hindi po natin mabunot yung pulsator sa loob at yung gearbox po natin hindi po natin matanggal. Ganito po ang inyong gagawin mga parts. So ayan, nainit na po natin ang ating soldering iron. Natanggal na po natin yung pinaka-thread niya. Bubuga na po yan. So ayan, kitang-kita nyo mga parts, bumuga na. Ganon din po yung ating gagawin mga parts sa mga kasunod niyan na tornilyo. Ayan. So hinangin po natin, pasuin po natin mga parts, pasuin pala natin. Ayan, initin natin hanggang sa masira yung kanyang pinagkakapitan ng tornilyo. Pag nasira na yung kanyang pinagkakapitan ng tornilyo mga parts, ang mangyayari po dyan, bubuga na po yan. Ayan, mapapalabas na po natin yung ating kabiyak ng gearbox. At mabubunot na po natin yung ating pulsator. Tapusin niyo po yung ating video. Papasin niyo po mga parts. Ayan, nabubunot na po. Ayan. So ayan, konting-konti na lang mga parts, tiyagaan lang. So, ihikwatin ko. So, ayan mga parts, kita-kita nyo po, nabiyak na po yung gearbox ng ating washing machine. So, pahirapan talaga. Ayan, tapos may lock po ito mga parts sa loob, yung ating gearbox. Pagka po natanggal po natin itong lock na to mga parts, bubuga na po yung kanyang pulsator sa loob at mabubunot na po natin, pati yung gearbox natin. So, ayan, natanggal na po natin yung lock. So, hilahin lamang po natin to dahil po tanggal na po yung lock. Ayun o, bumuga.
Bumuga na po mga parts. Ayan o. Kitang-kita nyo po mga parts. Tanggal na po. Ayan o. Kitang-kita nyo po mga parts. Yung gearbox po natin, sibak na, tanggal na. Siguradong mabubunot na yung ating pulsator sa loob. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na nahihirapan po yung ibang nagre-repair ng washing machine na ayaw matanggal yung pulsator at saka yung gearbox. So ito, kapansin-pansin nyo po mga parts, natanggal na po. At kasama pa yung pinaka-ehe po ng ating gearbox. So, di ba, napakaginhawa, walang kahirap-hirap mga parts kung talagang tayo po maalam sa ganitong pagre-repair. Ayan o. So, ito, madali lang po ito. Talagang kapit na kapit mga parts. Ang gagawin po natin, bababarin po natin to ng WD-40 at gagamit po tayo ng matulis na aking DIY na screw. Ayan. So, okay. So ito, babarin po natin ng WD-40 mga parts. Ayan. Para po mas madali po siyang bumuga. Dahil po yung ating ehe po ng gearbox na yan, yung pinakangipin, kapit na kapit po sa ating pulsator. Yung tabang ko po na yan, pulsator po ang tawag yan, mga parts. So ayan, hayaan lamang po natin mga ilang minuto. Pero ipa-fast forward ko na, mabilisan lang po yung ating upload. So, nakailang minuto na pong nakaganyan yan, nakababad yan, pwede na po natin tukahin. Ayan, gamit po tayo ng matulis na Phillips screw na ating DIY. So, okay mga parts, tingnan nyo po, nabunot na yung kanyang ehe. Ehe po ng gearbox yan. Kung bubunutin po natin sa loob yan, mga parts, yung ating pulsator, hindi po natin madadali. Sa pamamaraan lamang po na ganyan, natin madadali yan mga parts. Sa diskartehan natin na talagang malupitan. So, ganyan lamang po yung mga diskarte sa pagre-repair mga parts. Ayan mga parts, natanggal na po natin yung ating pulsator na ang iba po ay hirap na hirap sa pagtanggal. Ganun lamang po, maraming po salamat. At sana po nakatulong po yung ating video sa inyong lahat mga parts.